At ito na nga, no? Match number ng kanilang win streak kasi so far ay I see lots of hindi prey. pa rin nababasag. Hindi pa rin talaga, wala pa rin. In terms of series games played, Yudo Red Giants, or nung MSC, tinawag silang Selangor Red Giants, have won every single best of 3, best of 5, and best of 7. And best of 2. And best of 2. Oh my goodness. SRG. Wow. Pero ito Team Liquid PH naman ang nasa blue side a while ago. Red side sila ng game number 1. Ang first 2 picks nila ay ang Zask, pati na rin ang Edith ni Sanford. Will they go with the same route? Will they pick up first pick Edith ba ni Sanford? Pwedeng Ling kung May Ling eh. mau-open pa rin siya after this banning phase kasi may isa pa namang ban na pwedeng gawin ng homeboys. But it can either be the probably Ling or Harith. Pero pwede rin nilang iwan both. Kasi may matitrade at may mapupunta naman sa kanila. So, Ling. ban out the Angela instead. Magiging Ling na nga ba to? Tapos Fame, mapupunta a sa flashy homeboys ang Harith. Yes! May Harith pa kasi ulit, 4 nets. Feel ko ano yan, Harith Valen. Born by thy Ay, wish, Sushin! Ay, Sushi! by lantern's light. Ay, okay. Okay, ang kagandahan naman dito, nakita natin, may nakita tayo kahapon na Zushin game kung saan medyo nahihirapan ng Zushin up against very mobile heroes. And Ling being one of the most mobile heroes, baka okay lang, baka madalian lang din naman etong si Carl TZ. Pero I believe they picked up the Zushin and the Harith para side ng homeboys. Yep, so the Edith once again is open and up for grabs para sa side ng Liquid PH kung gusto pa rin nila panindigan yung ganong klase ng lineup. And also, kinakailangan mag-switch ng hero din dito ni Sanji. I am the Kasi priestess of primal lightning, wala na ang the Ayan na. hunter of all the So yun evil na nga yung gods. Edith. Or di kaya naman, hero ni JP, pwede rin may Minotaur pa. Mino, Tig, para, Gaja, para malawakang sakop eh. May AOE eh. mahuhuli talaga kahit mag-Zaman Force yung Harith later on. But pwede naman nila ipagmamamaya din, di ba? Yung Kaja nga, hinuli kanina eh. Feel ko Kaja ulit yun ni Daddy JP eh. Pero ang napili nga po dito ng Liquid Echo ay, wait, ano yan? Walang sinabi! To live is to To trick the reap. reaper. So that's a Faramis? Para miss ba yun? They picked up the Faramis. Nagbago nga ng hero dito si Sanji, pero who would have thought? Kasi nga naman, no, wala na rin magba-Valentina. At hindi, or given naman na Zushi na yung hero dito ni Oy, Ho-Ho. wala kang Eva-Valen dyan eh. I am So the good pick power of of dito for light and TLPH. dark. The Faramis has been picked up pati Oh, binan Edith. yung Ay, Kaja. binan na yung Kaja ni Daddy JP. I might not be a lighted man, but Barat. I know my trade. Nagbabarats din kasi talaga ang homeboys. Interesting nga na hindi talaga nila kinukuha yung savior dito ni Chow kay Animal. Udin, no? Pwede. Chow kay Animal. Ay, Even the Grok actually open pa nga. Grok Ruby nga eh. Minotaur. Oh, Grok Finish off Ruby, what was mga left viable undone. Rome, Grok Ruby Tig. Open pa. Gusto nyong pick off? Chow. Medyo tricky lang kasi humuli ngayon, no? Oh. Ng hero. Ayun na. So, ayan. May chance na Ruby Rome or XP. Eto, hindi pa naman natin 100% No one can take you sure. from me. So now, will it be the Tigreal for JP? Ty, Grok, pa ba? Tapos Benny Cutie, may ano pa to, may Claude. Claude, may Bea din ulit. Kasi wala na yung Moscow Roger. Oo, may Claude, Bea, Nathan. Ano kaya kay JP? Tigrok. Mag-utility kaya sila. Nag-flow rin eh, no? Pwede. Ay, hindi, may Farah na eh. Ultra na yun eh. Pwede rin. Kaya na bala. Nag-uumapaw na suporta. Ayun na yung Claude. So there's the It's like Claude. blood. Ay! May ganito nga naman kasi. Carmilla, okay. At gusto naman ng homeboys. Carmilla Claude, no? Gusto naman homeboys magsama-sama. So, edi, eto na. Kahit yung Curse of Blood Ghost Bursters pala, sakit na eh. Eh, paano pag sinamahan pang Blazing Duet? Nako. Tapos for more blades pa si Carl. Okay. Lineups are set for Team Liquid PH. Uy, Last pick na lamang para sa side ng homeboys. Kulang sila either XP o Rome. XP or Rome. Kumuha sila ng Ruby eh.
Feel ko Rome Ruby to eh. Kung Rome Ruby to, ang ano bang mapapatapat nila? May mga lapo para sa Netherrealm, pero kasi X-Borg, may ganun pa. Xborg. Ay, Nako! Cho nga! Wipe out all the XP yung injustice in the world. Ruby! Cho nga! Unless, Ayun, oo, may ganung Unless. possibility pa. pag dinamage nila, ay, teka! Gold! Ay, okay. Relax lang. Rome, alam mo, masakit nga naman kasi yon. Pero alam mo na, saan ba pupunta yung hari pag ganun, di ba? So, Cho will go to the Rome and Ruby will go to the XP at makikipagkamayan na nga dito si Coach Nobody sa kanyang mga players. Wishing them good luck, trying to extend the series into a 3-game series dahil match point na nga po para sa TLPH. Eto, alam naman nating kapwa Pilipino si Coach Nobody / Coach Jeff. But then again, Team Liquid PH ang kanilang katapat dito. Oh, si Sanford oh. Ay, lahat na sila nakataas yung pa. Si JP na lang tsaka si Benny hindi. Ako din eh. Si Bri din oh. Ilang pa yan, Bri? Dalawa po ang nakataas na paa. Para ano, feel din natin Tama. kung ano ang final form ng ating mga manlalaro papasok dito sa labang ito. I am excited to see the interaction between the Zushin and the rest of the members dito na meron ang Homeboys, but at the same time, it's also this Carmilla ni JP na tinitignan natin. Wow! Kaya naman yung mga pwede mong asahang combo dyan, Ghost Bursters o di kaya yung Blazing Duet. Baka makaset pa tong mga to. Oo. 5 yung Purify sa battlefield natin. JP, maagang paggamit ng Purify ah. Oo, grabe pala dito si Sige, JP. Sanji, bawian mo. Napaka-agresibong gumamit ng Zushin, Netong, si Udil. At imaginein mo na agad Balibag Lantern, tapos meron pang Way of the Dragon. Oo, parang pag ano ka, no? Pwede kang i-alley-oop ni Udil kay Mal. Ang daming crowd control. Oo, pati yung ano pa, Spear of Alpha pa. Kahit sabi natin mga single target pa nga yung ilan dito. Basta, sa ganitong composition kasi, parang i-take out mo yung Ay, isa na mga damage scores. Malaking bagay na! Pero JP, yata ang magiging kapalit. Tempest of Blades, matatarget pa dito si Amal. Kaso kakapusin Wow! ay hindi! Kasi nandoon din yung Ghost Bursters para tumulong kay Carl TV. grabe yung 4 blades na yun, Carl! Worth it ang trade na nakuha ng TLPH doon. Kapalit ng Roamer. Nakakuha ng 2 kills ang TLPH. Pinaghatian ni Sanji, pati na rin ni Carl TZ. At yung early game strat na gusto sana ng Homeboys unti-unting pinipigilan ng TLPH, si JP inaisad pa si Udil. Kanina, napakakulit na rin at tapang ni Udil pero sa isang iglap, binawian ng Team Liquid ang pagkakabagsak dito ni JP in the early stages of the game. And at least for Team Liquid, that was the Roamer naman na nawala sa side nila. Hindi naman masyadong na-compromise dito yung kanilang kapasidad pa rin sa early game. Pero grabe, mag-poke si Mal. At ito na namang si JP ang napupuruan ng pokes at natatry bigyan. Pero teka lang, Crimson Beacon, ginamit na ni Udil. Oo, Sanford nandito naman. Pero sakto yung pagkasali ni Sanji ng Netherrealm. Kaya napapaikot nila yung clash. Udil ang unang tutumba. Hindi pa tapos ang gera. Pero nakapag-earth shatter na naman dito Sanford. Hindi pa na kinakasya yung primal lata. Pwede mo siya umulti. Ayan na, kinasa na. Nagubad na. Nawala na yung armor. Spear of Alpha, ginamit na nga din. Pero tutumba si Sanford. Makabawi ba dito? Ay, nakaisa pa nga doon si Sanji. Grabe yung mga palitan natin. Ito yung tipong early game na sure kang magkakaroon ng napakaraming interaction kasi ganun talaga yung specialty nung dalawa. Pero Amal, napatumba pa nga rito, wala na yung retry holder ng side ng Homeboys. Pero nandoon yung Curse of Blood, medyo napigilan. Nakatakbo pa si Sanji. At sino makakakuha ng turtle na ito? Wow! Mukhang si Sanji pa nga kaya bumalik. Kaya naman pala bumalik at hindi muna umuwi. Sabi niya, tulungan na kita, Carl TZ. Carl TZ, alam ko na yun, nawagod ka na kasi kanina ka pa nag-4 plates pero nasipa ngayon dito si JP. Kumokonekta, makakatakas ba kaya? Binuhat with the Balibag Lantern, makakatakbo, nag-flicker in, nag-ulti doon si Udil at mapapatumba nila si JP. Pero look at the effort coming in from Sanji. Wala na ngang color yung health bar niya, bumalik pa siya para lang ma-secure yung turtle. Oo, kaya ba? Sige, basta hindi sila makakalapit sa akin. At ngayon, nakita nating napaganda pa yon for Team Liquid dahil sa kanila na nakuha or napunta yung ating turtle objective. Pero we're yet to see yung pag-convert din naman dito sa early game na nangyayari. Kasi kung tutuusin, ay maganda naman kasi talaga yung palitan. Parang
kumbaga, nagtitrade lang dito yung dalawang teams na napapanood natin eh. Tapos nagkakaawatan lang. Kailangan mag-reset every after teamfight na nakikita natin. Pero mas may pang-reset kasi dito yung TLPH eh. They have the Netherland, tapos walang Valentino yung kabila. Nakita natin yun in action, patras na yung TLPH, pero sakto lang pagkasa ni Sanji with the Netherland. Umatras naman bigla doon yung Homeboy. So this is a good sign for TLPH kahit papano, but in 40 seconds, lalabas na yung dalawang turtle. Kanina nakita natin, Sanji, nabalikan yung turtle kahit wala nang buhay, na-secure nila, and plus the kills coming in from Carl TZ. Pero so far, mas maganda din yung start ng Homeboys dito kasi kahit papano, even pa rin yung matchup. Oo. Nakakasabay eh. Kaya ngayon, kailangan ng hindi maging even ito. Mukhang ipapalag na ng dalawang kupunan. Curse of Blood, kumonekta. Napakarami. May Netherland pa na natitira. At nandito na rin si Carl TV. Spear of Alpha papalayo pero may knock-up ng Earth Shatter. At mukhang napakataas ng sustain ni Amal. Kinakayanan niya pa rin lahat pero tinanggap niya rin yung Tempest of Blades. At ngayon unstoppable na rin si Sanji. Sumasayaw na rin si Carl TV. Mukhang makakatakas pa nga yata. Hinahabol nga lang ni Etri. At nandun yung Pitch Boys. Buhay pa din si Carlito. Matakas doon si Carl TZ. The most crucial moment. Pero so far, nakakatakot din yung sustain ng Homeboys ha. Grabe yung si Amal. Ang tagal niya bago patumbahin doon ng TLPH. In fact, naubos na yung Netherrealm. Buhay pa rin si Amal. Pero si Benny Cutie maganda yung posisyon. Makikita sila ni Nets doon sa taas. Blazing Duet. Kinasa na nga pero makakatakas lang with the BMI out. Kailangan nating i-double check kung meron na nga bang nagiging pansagot dito ang Team Liquid sa sustain na yan ni Amal. Kasi gaya ng sinabi mo, ang laking threat nun. Lalo kapag ka parang boost ka na sa resources pero hindi pa rin tumutumba o nabibigyan etong si Amal na parang tumatangki kasi. Kumbaga doon sa karamihan talaga na binabato rito ng Team Liquid. Pero ito na rin si Udin. Kailangan mo na rin napansinin. Grabe ang kanya na-apply na pressure. Sanford, ma-force out na ba yung kanyang Primal Wrath? Nandun naman yung Netherrealm. At lumalaban na nga ulit ang Team Liquid PH. Monster Kill para kay Sanji dito habang si Nets nandun sa gitna. Tinatry sumayaw-sayaw at bumawi para sa kanyang mga kasama. Pero Sanford with the Primal Wrath, kung natanggap pa niya yung Way of the Dragon. Kaya naman si Amal ay makakabanat din kahit papaano. Pero Benny Cutie, inuunti-unti BMI at si Mal ang tumumba. Oh, nagawa naman sila dito ni Benny Cutie. Nag-purify, BMI out. Pero here comes Carl TC. Depths of late kay Amal. Nakaisa na plus the turtle. Si Udil na lang mga natitira. Zushin, kinakailangan makalayo ngayon. Pero si Carl TC, double kill na naman para kay Carl Tusok. Nararamdaman na ng buong Pilipinas ng lahat ng mga nakatutok ngayon kung gaano kainit si Carl TZ Oo. sa kanyang pag-a-assassin. Parang nagugutom talaga siyang patunayan at talagang nanggigigil siya sa kanyang mga galawan. Kating-kating na yan maglaro. Kating-kating na yan mag-assassin. Sigurado ako pagkatapos ng MSC, nung na-eliminate sila naglaro ka agad yan, nag-link, nag-funny, lahat ng pwedeng assassin na ilabas. Pero si Sanford, nakikipag-microhan dito. Aray! Ayan na! Ang sakit na yung bawat tusok na meron si Carl Tusok. Kahit sa Joe, kahit sa Roamer ng Hopeful, kahit kay Mal. Hindi na niya kinakaya yung damage output. Nandun yung I'm offended, nakatakpa ng Ghost of Bursters. Pero ngayon ay Shadow Stampede pala by the way. Pero hindi na rin kinaya ni Yetri kahit nasa ilalim siya ng Torre. Wala na, hirap na dito yung Homeboys. Yung power spike na pwede sana manggaling kay Amal. Early game na hindi nila masusulit. Ngayon kumukuha na ng mid lane turret. And kung mapapansin mo yung pagkasa ng skills ng Liquid PH, sobrang complementary. May isang time na si Sanford binibigyan. Pero bago niya ikasa yung kanyang ulti, yung Primal Wrath, hinintay muna niya matapos yung Netherrealm Yeah. Puno na yung stacks niya Pwede na niya ikasa Pero yung mga ganong small things lang, kung saan nasusulit talaga nila yung mga plays. Pero si kumuha dito, I'm offended play! Earth Shatter, sabay Primal Wrath, kaso sinalo rin niya yung Spear of Alpha. At Ready? yun naman si Benny Cutie, napakasakit at hapdi na rin ng Blazing Duet niya. BMI pabalik doon sa bandang likuran, kaya naman isa-isa na tumutumba ang Homeboys. It's a double kill once again for Carl TZ, make it a triple. Kasi nga palong-palo at lalong Carl gusto pa yata mag-mania. Wala yung Tempest of Blades Kahit pa paano, may disiplina pa rin si Carl. Grabe, hindi pa rin namamatay. Nung game number 1, 16-1-6 yung stat line niya. Ngayon 7-0-8. Road to double digit. Double digit na naman, Carl. Road to double digit ulit dito si Carl. At hindi na natin yata kailangan tignan yung gold leaderboards natin.
Kasi sa levels pa lang, tingnan mo, angat, nangunguna talaga sa lahat si Carl TZ. Oo, wala na. Parang hirap talaga dito yung Homeboys. Nakaka-pick up sila Ayan, kahit oh. pa paano. Pero it's all part of the plan. Si Carl TZ bumaba na nga dito. Pag-aagawan nila yung purple buff. Wala kasing Lord Dance eh. Sabi, ito, Curse of Blood. Ito, Flicker in sabay Earth Shatter. Pero meron naman to, ay momented kay Yentri, kaso double kill na naman kay Carl. At si Amal nga lang dito bumabanat din kasi napakataas nga nung sustain. Pero buhay pa din dito si Carl. Teka lang. Carl! Ay. Tore yan, Carl. Teka lang. Grabe naman. Oh, 909 na si Carl TZ. Okay, ang nangyari sa clash na yon, medyo kaya kinulang ng damage yung TLPH kasi hindi masyado nasulit ni Benny yung kanyang Blazing Duet. Medyo na-target lock kasi siya eh, kaya nung nag-Blazing Duet siya, na-out siya. Siya mismo yung nag-BMI out. So nakulangan ng damage yung TLPH dito. But at the same time, the discipline is still there for TLPH. Kahit kaya nila talagang ma-burst down. Oo. Ayaw nila masyado mag-risk ng mga plays na hindi naman talaga nila kailangan. Yun nga yung nakikita nating discipline eh, no? Galing sa TLPH na kahit kanina, basta may makuha na reset, hindi masyadong nagbababad, hindi nag-sustain ng matagal para mabawasan yung chances dito ng Homeboys na talagang mabaliktad yung mga pangyayari, especially when it comes to objective takes. Pero grabe naman si Carl, siya na yung nauuna. Siya na yung nagsimula at nagbawas ng mga members ng Homeboys. Wala nang hintay-hintay kay Sanford o kay Sanji. Sabi ni Carl, basta may Tempest of Blades ako, G. Ge, kaya to, ge. Basta Yung meron. call. So, Basta hintayin meron natin. Hintayin natin mag-cooldown ulit, no? Yung Tempest of Blades. Pero ayun, I'm offended na naman mula kay Yetri. Pero NetherRealm is ready para sumalo. Isabay mo na yung Blazing Duet na talaga namang napaka-hapdi na rito. Kaya naman tumumba doon si Yetri at si Udil. Tatlo na lang ang natitira sa Homeboys. Samantalang isang inhibitor turret na rin ang napatumba. Dadalawahin pa nga yata ng Team Liquid. Oh, may mga purifies pa dito sila JP tsaka si Sanji. So kaya pa nila mag-overextend. Napinitan si Nets mag-Zaman Force out. Hindi na masusulit. Simalang ka nilang next target. Tempest of Blades nandun na naman for Carl TZ. At mukhang matatapos na nila to pero wala pang minions. So relax lang muna. Kamuntikan na doon si Girl. Sabi niya, ayoko nang ma-shutdown. Tama. No, cannot be, not anymore. Not anymore. Well, to be fair, yung kaisa-isang death niya nung game 1, Tore yung lumasit sa kanya eh. Dito kamuntikang Tore din eh. Tore na naman. Si Carl, tsaka si Marco, pareho silang Tore lang yung kalaban, pero magkaiba sila ng rason. Si Marco gusto pa bagsakin yung Tore. Si Carl, yung kaya kalaban niya yung Tore, pinapatay siya ng Tore. Oo, si Carl kasi, hinahanap niya yung nandoon sa ilalim nung Tore. Oo. Yung mga nagpapatulong doon sa Tore. Pero, kaya ngayong nag-iingat na siya kasi road to double digit na eh. Oo. Hindi na pwedeng mawala to. Kumbaga parang sa basketball, yung stat line na yan, points tapos points just rebounds, tapos wala kang turnover. Ganon Ganun yung ba? gusto ni Carl TZ. Tama ba? Pwede, no? Bakit mo sinatanong sa akin kung tama ba? Sabi mo, di ba nagpa-basketball ka din? Sabi ko ganun ba? Ah, Oo, kasi natututo rin tayo. Pero eto na, ayun na. walang papalapitin ang Team Liquid PH. Oh, Carl TZ, 2 buff na secure niya. After na kumuha ng purple buff, tansya ko, hindi na talaga niya hihintayin si si Sanford o CJP eh. Rerekta na yan, pagkakuha ng purple buff, pwede na. Oy, sabi, Sanji, ganito ba yun? Ganito ba yun? Ganito ba yun? Sabi ni Sanji, ganito ba yung ginagawa nila? Ha? Sabi ni Sanji, wala kasi si Sorn eh. Wala eh, Wala si Sorn, ako na lang magsi-Sorn ngayon, oh. Teka lang, pati si Sanford tuloy. Ayan na, Battle Lantern. Sana bumili sila ng mga Winter Crown ulit pagka-wipeout, katulad ng MSC. Nako. Nag-5-man Winter Crown sila eh, bago nila in-end yung game. Naku, pinaalala mo pa, pero ito na 12 minutes of gameplay, mag-13 na, pero yung Lord ay nagmamarcha pa lamang dito sa gitna. At mukhang ito na nga ang magiging attempt ng Team Liquid na tapusin ang laban, pero tignan natin kung kakayanin bang dumepensa ng Homeboys. Kasi ito na ang Lord, nagpakita na sa gitna. Okay, full stack si Benny QT dito pagdating niya sa flash, so pwede siya mag-blazing duet at any given moment. Pero si Carl TZ and the rest of the members naka-conceal. Sanford din in charge, pumasok na si Benny QT. Ayan na si Sanford! Nako, hinuli na nga din si Yetri na naman, pero may NetherRealm pa kinakailangan problemahin ng Homeboys. Pero bago pa nila problemahin yun, sasapat pa ba yung oras na meron sila? Kasi talagang nawawala na sila isa-isa at accessible na nga ang base. Mukhang ito nga ay magiging isa pang 2-0. Ayan na yung Winter Isama pa Crown! ba yung mga Winter Crown para sa Team Liquid PH. Hindi umabot yung Winter Crown! Kaya sila natatawa eh, hindi umabot pre. Natapos na minions!
Bakit naman parang naging kontrabida yung minions natin ngayon? Tinapos na maaga eh. Pero Nakatayo na eh. Nakita mo na eh. Bumili na ng Oo. Winter Crown eh. makamunti ka naman na yon. So,